Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, alamin natin ang sitwasyon sa mga lugar sa Hilagang Luzon na nalubog sa baha dahil sa mga sunod-sunod na pananalasa ng bagyo. 4 na bahay sa Bagao, Cagayan na wasak matapos tangayin ng rumaragasang tubig sa ilog. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay mas lalo pang tumaas o lumalim yung baha dito sa Barangay Sentro 10 sa Tuguegarao City. Kung kaninang tanghali, Chris, ay halos abot bubong yung baha. Ngayong hapon ay hindi na makita pa ang bubong ng karamihan sa mga bahay dito sa lugar. Tuluyang gumuho ang bahay na ito matapos tangayin ng rumaragas ang tubig sa ilog sa Barangay Zone 7, Barangay Taguntungan sa Bagao, Cagayan kagabi. Walang tao sa loob ng bahay dahil kasalukuyang nasa Tuguegarao City ang may-ari nito nang mangyaring insidente. Ayon sa Bagao MDRRMO, 4 na bahay ang gumuho. Makikita naman ang pagragasan ng tubig mula sa bundok papunta sa mga kabahayan sa Sitio Maros, Hacienda Intal. Tuluyan na rin nasira ang Kamunayan Daycare Center dahil sa pananalasa ng bagyong Nika. Nagdala kami ng food packs, non-food items, kitchen utensils, mga kumot po, then bigas. Kabi-kabilaan din ang naranasang pagbaha sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Cagayan. Sa aerial inspection na kuha nila Kapan Mayor Harry Florida, makikita ang malawakang pagbaha sa bahagi ng mga bayan ng Sulan at Alcala. Binaha na rin ang pamilihan sa bayan ng Sulana. Sa video na ito, makikita naman ang pag-rescue sa ilang residente sa Barangay Santa Clara sa bayan ng Gonzaga. Abot tuhod naman ang baha sa Kinawigan Elementary School sa bayan ng Bugay. Sa Tuguegarao City, mabilisan naman naghahakot ng mga gamit ang mga tindera dahil sa mabilis na pagtaas ng baha sa lugar. Tulong-tulong ang mag-anak na ito na maisalansan sa kahon at maisakay sa kanilang sasakyan ang panindang mga grocery. Konti lang po yung gamit kasi hindi pa talaga kami nagbalik po ng mga gamit. Nung huli po, 30 to 45 minutes lang po, nandyan na yung tubig. Inuna namang isakay sa garo ang refrigerator para madala sa mas mataas na lugar. Sunod ang mga panindang gulay na minamadaling maisakay sa kanilang sasakyan. Mabilis po kasi yung dalo dito pagka nag-open po yung dam, dire-diretso na po rito, mga 4 hours ganun po. Bukod sa mga tindera, paspasan din sa pag-aayos ng mga gamit ng mga residente para makalikas dahil mabilis ang pagtaas ng baha. Karaniwang lampas tao ang baha sa lugar. Lilikas na po kami, ma'am. Yun, napapake na po namin lahat yung mga karga po namin. Dahil po lakas daw yung tubig. Pagsapit ng umaga, halos umabot na sa mga bubong ng bahay ang baha. Ang ilang residente, nagtayo na ng tent sa kalsada at doon natulog magdamag. Hirap, mami. Pataas-pataas na naman yan eh. Kaya tignan mo yung karga namin. Ang dami namin karga, ma'am. Pa po nakakabangon dun sa nakaraang bagyo na nabaha na rin po kami at ito na naman nababaha na rin kami. 21 barangay ng apektado ng pagbaha sa syudad, aabot na sa halos 1,000 pamilya, katumbas ng mahigit 3,000 individual ang nasa mga evacuation center. Sakaling humupa na ang baha bukas, hindi na muna papabalikin sa mga bahay ang mga evacuee bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng bagyong Ophel. Problem is not going back, is but evacuating them. Pag dumating na naman yung bagyo, for sure na baha. Problema tayo. Sa ngayon, hindi na rin madaanan ng ilang tulay at kalsada sa probinsya dahil sa baha. Wala pa ring supply ng kuryente ang mga bayan ng Lasam, Abulog, Rizal, Santa Ana at bahagi ng Tuguegarao City. Sa ngayon, umiiral pa rin ang state of calamity sa probinsya ng Cagayan matapos ideklara at isailalim ang probinsya noong buwan ng Oktubre nang manalasa ang bagyong Julian. At dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyo, ubos na rin ang Calamity Fund o Quick Response Fund ng probinsya. Simula ng manalasa ang bagyong Leon noong huling linggo ng Oktubre ay wala nang ginagamit na Calamity Fund ang probinsya ng Cagayan. Humingi na tayo sa DBM and we've already consulted with the President. It is now in the process. So far, hihintayin natin yun, ma'am. Chris, as of 5 p.m. ay umabot na sa 11.1 meters ang antas ng Cagayan River. Mas mataas na yan sa critical level. At ayon sa PDRRMO, ang kanilang projection ay aabot pa sa 12 meters ang antas ng Cagayan River simula mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Chris? Maraming salamat at ingat kayo dyan. Jasmine Gabriel Galban.